mabilis silang maka-adapt ng bagong lesson. Sa isang classroom, mahigit 40 sila eh. Dami. Imagine that. Kailangan isa-isa talaga sila magpapasa sa teacher. Siguro nahihiya sila na magtaas, ganun. Parang Ano kaya sa tingin niyo yung yung dahilan kung bakit may mga estudyante na napag-iiwan? So, magandang araw sa inyong lahat. Ako ay nagbabalik muli para sa panibagong horror podcast na kung saan inimbitahan ko ngayon ng aking mga kaklase. So, kasama ko dito sina Ako si Micaela L. Pakulan. Alexandra Gwyneth F. Acevillo Angelica Pumor. and Gia May Butay. Ayan. So, ngayong episode na ito ay pag-uusapan namin kung ano yung mga naranasan namin nung kami ay nag-field study sa iba't ibang paaralan. So, ano ba? Ikaw, saan ka ba napuntang eskwelahan? Pupunta ako sa eskwelahan ng St. Vincent de Paul, bandang Maligaya. So, yung eskwelahan na yun ay private school. Then, yung mga from kinder to senior high school. Pero dalawang strand lang atang meron sa kanila, Yumes at Stone. Kamusta naman yung mo dun, be? Tawag dito? Yung experience mo sa, di ba nag-observe ka? Nag-observe tayo nun. Nag-serve tayo nun. Pero, ang napunta kasi sa akin grade 3. So, sa grade 3, mga 10 lang sila. Tapos meron pang online. During class, merong mga bata, merong mga online habang nagkaklase. Ikaw naman, Mika, saan school ka napunta? Sa Mystical Rose. Sa Melissa Bartaban. And yung mga estudyante doon, okay naman sila. And from from high school to senior high school yung mga estudyante doon. And yung napansin ko lang siguro doon is yung lesson nila, kung ano yung nandun sa lesson plan nila for that buong week na yun, kailangan nilang matapos yun. So, hindi na kung may isang bata na hindi maintindihan yung na-observe ko dun sa mga pinasukan kong classroom. Na, kasi hindi naman talaga lahat sa isang classroom is tutukan lahat. Kasi yung mga estudyante doon sa isang classroom, mahigit 40 sila eh. Dami. Imagine that, di ba? Napakarami nila doon. And yung mga estudyante sa likod na hindi magets yung topic is parang hindi na sila nagtatanong. So, hindi na sila tutukan na pa-clarify yung mga tanong nila, ganun. So parang pare-parehas lang din kami ng ng napag-observe na may mga estudyante talaga sa loob ng klase na may iba nakakasunod. Kasi yung karamihan sa kanila is talagang napag-iiwanan. Ngayon, ano kaya sa tingin niyo yung dahilan kung bakit may mga estudyante na napag-iiwanan? Siguro dyan napapasok yung para sa pag-uusapan natin ngayon. So, tama siya kasi ang pag-uusapan talaga natin ngayon sa episode na to ay tungkol sa multiculturalismo sa edukasyon. Para mas natin malaman kung ano yun, meron kami mga hinandang katanungan na sasagutin ng bawat isa. And so, yung unang tanong is, Ang unang tanong is, ano ang pagkakaiba at paano ito nakakonekta sa multiculturalismo sa edukasyon? kayo ba? Ano ba yung Sa edukasyon. ideya niyo sa multiculturalismo na edukasyon? siguro sa akin dahil dito tayo sa katolikong paaralan. Hindi naman natin masasabing lahat na nag-aaral dito puro katoliko. Merong Muslim, merong iba-ibang relihiyon gaya na mga Christian, again, meron din mga INC, mga Iglesia ni Cristo. So, doon sa isang classroom, kunyari bilang tayo mga magiging guro, parang doon nandun yung adjustment. Kumbaga,
may kita mo yung kung paano nilang nile-level yung approach, yung estilo nila sa pagtuturo, kung paano nila gagabayan yung bawat estudyante na hindi nila parang masasagasaan. Kung ano yung, kumbaga, respeto, pantay-pantay. So, sa madaling salita, no, yung multiculturalismo na edukasyon, no, ito ay, ang focus kasi neto is sa iba't ibang culture, no, and ano pa ba, culture, behavior, traditions ng mga estudyante sa loob ng classroom. Ngayon, sa tingin nyo, paano kayo magtuturo knowing na yung mga estudyante natin ay may iba't ibang yun nga, culture, may iba't ibang background. Kakaiba. Let's assume na lang na sa isang classroom, may isa o dalawa man yan na may iba't ibang, ay may pagkakaiba pagdating sa kultura. Ngayon, paano yung way of teaching mo, knowing na may pagkakaiba-iba nga sila ng paniniwala, especially when it comes to kanilang culture and religion. Sa tingin mo? Siguro diyan papasok yung sinasabi nila nga dapat ang guro, kilala mo yung mga estudyante. Unang-una dyan yung mga family background nila, yung mga pinanggalingan nila, para alam mo kung, kasi pag teacher ka, sabi nga, kailangan flexible ka. So hanggang sa kaya mong mag-adjust, hanggat hindi naman naaapakan yung pagiging guro mo, bakit naman hindi? Sa pagtuturo naman ng mga, depende syempre sa grade level. For example, sa grade 6, some of them nakakapag-speak ng English kapag pinapa-justify ko yung answer. Pero yung iba talagang pinupush nilang mag-Tagalog. Kasi kapag hindi tinawagit nga talaga sa sagot, kailangan siya, tayo ka, paliwanag ko itong number 1, bakit gano'n yung sagot, sa tingin mo naging sagot ng kaklase, may English yun. Tapos sasagutin niya yung Tagalog kahit English yung pagkakasabi ko. Bago natin i-end itong video na to, may isa lang akong katanungan para sa atin lahat. Kailangan natin sagutin isa-isa. So, itong tanong na to ay, sa tingin nyo, ano ang benefit o ano ang kahalagahan nitong multiculturalismo na edukasyon? So, magsimula tayo kay... Siguro sa akin, kumbaga parang yung kahalagahan kumbaga parang dito din masusubok kung hanggang saan ba. Di ba sabi nila, pag guro ka lahat, parang, hindi lang siya yung bastang kurso, hindi lang siya basta profesyon. Ang sabi nga ay bukasyon ang pagiging guro. Kaya siguro, kumbaga pag i-connecta natin sa multiculturalismo, ang pagiging guro ay dito malalaman, parang mahahasa yung kung paano ba natin masusubok. Kumbaga kung sinubukan natin sa unang beses yung ganitong pamamaraan ng pagtuturo, tapos nakita natin na parang hindi lahat, hindi umubra, hindi siya kumbaga ganun ka-epektibo sa mga mag-aaral mo. Siyempre, magsusubok ka uli ng panibago. Doon parang na magagamit mo talaga yung yung parang critical na yung pag-iisip, o maaari din, di ba yung sabi na bagyuhang isip, di ba? Yan, bagyuhang utak. Ayun, talagang bagyo araw-araw siguro. Yung maharap mo, pag estudyante mo talagang yung, sige, pag nakadalawa, 3 ulit ka, hindi ka pwede sa buko guro ka, di ba? Hindi pwedeng may maiiwan. Hanggang sa kaya mo makita na na-attain mo na o nakuha mo na yung pinaka-goal mo, yung outcome na gusto mong makuha, yun, pwede ka na In the end kasi, ayun yung magre-reflect sa atin. Oo, Ano yun. na ituro natin. Kasi kung ano yung magiging performance ng mga bata, yun tayo sumasalamin sa kanila. Sa akin naman, ang kahalagahan ng multiculturalismo na edukasyon is, nagbibigay ng pantay-pantay na tingin o oportunidad sa mga estudyante. Kasi yun nga, sa multiculturalismo nga, di ba, ang ina-address nito is yung pagkakaiba-iba ng mga estudyante when it comes to kanilang paniniwala, cultural backgrounds, and so on.
So, knowing na magtuturo ka sa isang klase na may ganon, ang tawag doon? Ganong environment, no? Talagang hindi natin may iwasan yon, no? So, bilang isang guro talaga, kailangan alamin natin kung paano tayo makakapagturo na kung saan hindi lang tayo nagpo-focus sa isang grupo ng mga estudyante, no? Kailangan talaga lahat o buong klase is alam mong may matututunan mula sa iyo. So, ayun. Paano naman sa'yo? Saan siguro sa kahalagahan niya. Kahalagahan kasi niya, kakaroon tayo ng malawakang pagkaibigan or malawakang pagkatuto patungkol dun sa bagay na yun or sa edukasyon. Halimbawa, alam mo kung paano mo bibigyan ng importansya yung pagtuturo mo dun sa estudyante na yun. Paano mo siya maituturo sa estudyante na yun kahit pa may pagkakaiba-iba sila. Diba? So, yung ang sakit sa mata. Ang init. Hindi, kasi nakasalamin ako. Ang sakit sa mata. Ayan. Tanggalin ko na nga yung salamin ko. So, sinaba ako. So, yung multicultural education ay nagiging broad tayo. Hindi tayo nakatuon lang sa isang bagay. Marami tayong binibigyang konsiderasyon. Marami tayong naikukonsidera na dapat natin ilagay sa pagtuturo natin bilang guro, bilang future teacher, diba? Hindi na naman pagkakaintindi sa Sa akin naman siguro, para walang batang maiwan. Diba? Kasi given na yung iba-iba yung learning style nila, yung paraan ng pagtututo, kung ano man yung religion nila, kung anong culture na meron sila. So, kung tayo bilang pangalawang magulang nila sa school, dapat hindi, sinabi niyo na nga, diba, na dapat hindi lang nakatutok sa isang grupo yung perspective natin. So, dapat din, walang maiiwan doon sa isang klase na yun. Diba? Kasi, bilang pangalawang magulang, kung hindi sila masyadong natututukan sa bahay man nila or kung saan, siguro dapat tayo yung mag-provide nun para sa kanila. Para maramdaman nila na belong sila and mag-grow sila lalo. Kasi kalahati ng buhay nila nasa school eh. Diba? Kalahati ng buhay nila nasa school. So lahat ng mai-input natin sa kanila, lahat ng maibigay natin, matuturo natin sa kanila, lahat yun maaalala nila eh. And kung gusto nating maalala rin nila, kailangan maganda yung maging alaala natin sa kanila. So, ayun. Oo. Para mag-grow din sila as a better person. Diba? Kailangan ma-feel nila yung pagmamahal na yun. Diba? Kaya ayun, siguro para ang kahalagaan nun is kung nakatutok man tayo, hindi man tayo nakatutok sa isang grupo, dapat sa isang classroom. Siguro dapat din walang batang maiwan sa isang classroom. Pantay-pantay na. Napaka-importante talaga para sa isang guro na lahat ay dapat nakakasabay. How about ikaw? Sa akin naman katulad ng sinabi na napapahalagahan na bibigyan ng yung kumbaga pantay-pantay na pagtingin. Tapos yung kumbaga sa akin, i-acknowledge natin yung differences, tapos yung contribution ng bawat estudyante. Kasi di ba lahat sa pagkakaiba-iba, yung pagbubuklod-buklod, kumbaga yung sinasabi nga nilang yung isang two heads is better than one. Yung kumbaga mas maraming idea na nabubuo kapag pinagsama-sama natin yung mga estudyante na yun. Yun lang. Ayan. So, ang ganda din ko na ito. lesson. May two heads. Ano yun? Hindi lang talaga ba tayo matututo eh. Pati tayo sa araw-araw ba naman nating nararanasan. Iba-iba ba naman yung nakakasalamuhan natin. Iba-iba Ayan, yung may no? So, experience natin. I hope na marami kayong natutunan sa episode na to, no, na kung saan ang pinag-usapan namin
dito ay kung paano ka makakapagturo sa isang multiculturalismo na edukasyon. So muli, ako si Sari Angel Del Rosario at kasama ko dito ang aking mga kaklase sina Ella Alpaculan. Alexandra Gwyneth F. Asimilio. Angelica Pomor. Yumi Butay. at tatapusin namin ang video na to. I hope may natutunan kayo sa another horror podcast na ito. Paalam!